Sobrang daming misconception all about law of attraction. So, hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Pag-uusapan natin today is all about law of attraction kasi, di ba, doon naman talaga nagsimula lahat kung bakit ako nag-create ng contents. Gusto ko kasing ma-familiarize yung mga kababayan natin, like mga Pilipino, all about law of attraction. So, ang meaning ng law of attraction, according sa mga collective experiences ko tsaka sa mga nabasa kong books, is ito yung whether it is positive or negative, basta kung ano yung dominating thoughts mo sa subconscious or sa conscious mind mo, yun yung manifest mo sa reality. So, kung ano yung lagi mong iniisip, yun yung nagkakatotoo. So, regardless kung ano man yan, minsan tayo din ang nakakapag-attract ng mga unfortunate events na mangyari din sa buhay natin. So, ibig sabihin nun is, minsan hindi natin kontrolado, 'di ba, yung thoughts natin. So, sobrang dami nating iniisip, like 24/7. Minsan, 'di ba, hindi mo na namamalayan. Unconsciously, nakapag-isip ka na pala ng negative or nag-o-overthink ka na pala or nagne-negative thinking ka na nga. Like, 'di ba, monitor mo ba yon 24/7 unless kung sobrang aware ka sa, sa nangyayari sa paligid mo or awaken ka na or enlightened ka na, talagang sobrang filtered na nung thoughts mo. Pero kung nagsisimula ka pa lang sa spiritual awakening or nagsisimula ka pa lang sa enlightenment, sa personal development at gusto mong baguhin yung buhay mo, yung thoughts mo paragang kalat-kalat, yung hindi organized. So, kapag ganon mga mi, doon napapasok yung law of attraction kasi kung ano nga yung iniisip mo, yung nagdo-dominate sa subconscious at sa conscious mind mo, yun yung magmamanifest sa reality. So, kasama doon yung mga sinasabi natin lagi, kung ikaw ay laging nagne-negative self-talk sa sarili mo, especially kapag madaling araw, yun yung pinaka-critical na time. Kaya hindi ko talaga ina-advise sa lahat ng contents ko sa TikTok na huwag kayong mag-negative self-talk. Dapat kayo yung number one na supporter nyo talaga. Hindi kayong number one basher kasi pag nangyari yon, yun lang din yung ma-attract nyo. So, doon din papasok yung mga affirmations. So, kasama rin sa law of attraction yung mga lagi nating sinasamahan, lagi nating pinapakinggan, yung mga kinokonsume natin everyday, hindi lang sa pagkain kung hindi yung mga binabasang libro, or yung mga kinukonsume nating contents, mga pina-follow natin ng mga content creators, pinapanood natin sa TV, sa radio, yung mga musics na piniplay natin, yung mga songs na piniplay natin, and everything, ganyan siya kalawak. Even dun sa mga sinasamahan natin, dun din, like, factor din yon sa law of attraction kasi nga, yung frequency kasi ng mga yon is na-absorb mo. So, minsan, yung thoughts ng ibang tao, napapasa sa'yo. So, minsan, yung thoughts natin ay hindi naman talaga galing sa atin kung hindi galing sa ibang taong lagi nating kasama. Kaya sobrang crucial ng mga taong nakapalibot sa atin kapag gusto nating magbago yung buhay natin. Kasi nga, kung sino nga yung lagi mo kasama, like kung sino yung 5 taong yon, magiging gano'n ka din. Ang kailangan lang natin i-consume is yung mga align, no? Sa purpose natin, align sa vision natin. So, kung kunwari, mataas yung pangarap natin sa buhay at gusto natin na mapayapang buhay, edi yung mga i-consume natin na contents or babasahin mga books is yung mga pang positive thinker. So, pati sa music, ganun din, sa mga songs, yung mga i-play nyo lagi is yung maganda yung rhythm. Kumbaga, good vibes. Kasi nga, kapag ang mga pinakinggan mo, yung mga pang heartbroken na songs, pang, hindi ka naman broken-hearted, pero ang mga pinapakinggan mo is mga ganon, edi, manifest mo din yon sa reality mo unconsciously. Contrary dun sa mga nakikita nyo sa social media na pag may pinost kang sound, yun na, magmamanifest na kagad yung mga gusto mo. So, hindi siya ganun kadali. So, law of attraction is a lifestyle. Manifestation is a lifestyle. Hindi lang siya one time, big time, na nag-share ka ng Lucky Buddha na picture sa Facebook or sa TikTok at yun na, okay na. Hindi po siya ganon. So, ang atake kasi nito is, syempre, connected siya sa thoughts mo, 'di ba? So, kailangan yung sinasabi mong thoughts
sa sarili mo is positive thoughts. So, hindi mag-work na, okay, mag-share ako ngayon ng sa Facebook, suswertehin daw ako, magkakapera daw ako pag shinare ko 'to. So, it doesn't work that way. Hindi po yung gano'n. Hindi siya, "Oh, one time, big time." Again, padalawang ulit kong sinabi, is gano'n na nga siya. So, it takes consistency and, yung effort mo na baguhin yung yung perception mo sa life talaga. Kasi ano siya, inward. So, ang una mong kailangang baguhin is yung nasa loob mo. Tapos, pag nabago mo yung nasa loob mo, mas mabilis ka ngayon makakapag-attract ng opportunities, ng blessings, kasi nga, yung thoughts mo okay na, 'di ba? Yung vibration mo, yung frequency mo okay na. So, sobrang suwabe lang. Yung may tinatawag kasing master manifestor. So, magiging gano'n ka din. Pero sa ngayon, if ever, nasa beginner stages ka pa lang ng, you know, enlightenment mo or awakening, di magtiyaga muna tayo sa kung ano yung kaya mong baguhin sa ngayon. So, kumbaga, baby steps siya. So, mag-start tayo dun sa, kung gusto mo talagang baguhin ang buhay mo ha, ang una ko kasing ginawa before is nagbasa ako ng book. Okay? So, meron akong na-attract na book which is The Secret. So, doon nagsimula lahat ng lahat ng 'to kung bakit ano na tayo ngayon sa TikTok, madaming followers, 200,000 na tayo as of this moment. So, hello, thank you so much guys. So anyway, I recommend yung The Secret kung gusto nyo din naman. If ever hindi, meron naman yung mga audiobook kung hindi kayo mahilig magbasa. And again, madami na naman magiging ano dyan. Um, wala akong time magbasa, hindi ko gustong magbasa, never pa ako nagbasa, ganyan. So, pag ganun kayo, ganun yung mindset nyo, hindi pwede yun sa personal development. Kasi kahit isang libro lang ang aralin nyo, okay na. At least isa lang. Magbasa kayo kahit isa lang. So kung ayaw nyo ng The Secret, sige, Atomic Habits or Daily Stoic, kayo bahala kung anong trippings nyo na book. Basta meron kayong basahin na isa lang na nag-resonate kayo. At sabi nga sa scriptures, kung ano yung hinahanap mo, yun yung makikita mo. So, ganun din yung law of attraction. So, kung yun yung sinisik mo, o, 'di ba, gusto mong baguhin yung buhay mo, ngayon binabago mo na yung perception mo sa sarili mo at sa mundo, binabago mo yung thoughts mo, yung mga pangit na habits mo, etc. So, by using books and other materials, so slowly but surely, binabago mo, and then, slowly but surely din, makaka-attract ka din ng mga tamang tao na tutulong sa'yo along your journey or yung mga mentors, yung mga coaches, mga tamang community, kusa silang dadating sa path mo. Talagang makikilala mo sila na sobrang unexpected. Promise, universe ang magko-conspire para magkakilala kayo ng mga tamang tao na magiging kaibigan mo at ng magiging support system mo. Maa-attract mo sila. Even yung mga books, maa-attract mo din eh. Even yung kung ano man yung yung purpose mo, kung ano man yung hinihiling mo at this moment of your life, kung ano yung hinahanap mo, ma-attract mo siya. But again, we need to, focus sa root cause of all the problem, which is yung thoughts natin. Yun yung kailangan natin ayusin every single day. So, and contrary din sa mga sinasabi sa social media na, yun nga, share ka lang, ganyan, okay na. Or pagdadasal mo, okay na. Hindi po. It's a lifetime na pag-aaral. At hanggat sa, ma-expired ang mga fall, doon din tayo titigil sa pag-aaral at pag-a-apply ng mga pinag-aralan natin na para baguhin yung buhay natin. So, wala po tong katapusan. So, yun po yun sa personal development. So, kung ngayon pala kayo nag-i-start, welcome sa ating community. Wala po tong katapusan. So, hanggat sa tumanda din ako, hindi po ako titigil maggawa ng content. Kasi gustong-gusto ko din tong material na to. I'm so fascinated kasi na, alam mo yun, from zero, na pwede mo palang kayang baguhin yung buhay mo, like 360 degrees, as in, super layo from your past self, your past life, etc. So, posible pala.
posible pa lang hindi mag-negative thinking. Kasi ako din before, nakaka-relate din ako dyan, na super negative thinker ako, like super pessimistic. Isa ako sa mga taong makikilala mo na sobrang negative mag-isip. Aminado naman ako doon dati, okay? Like 4 years ago, ganun ako. Kaya pangit din ang mga nakuha kong resulta kasi negative nga akong mag-isip. Pero dahil nga, what you seek, you shall find, sabi ko, pagod na pagod na ako sa buhay ko. Parang lahat ng yung alam mo yung aspeto ng buhay is hindi maganda. Kaya ang nangyari, ganun din yung, yung mga resulta, hindi talaga okay. Doon ako napagod at naghanap ako ng sagot, no? Para kasing ramdam mo yun eh, para may kulang. Oo. Tsaka yung feeling na gabi-gabi ka umiiyak. Tapos, alam mo yung parang siyang nagiging routine. Gabi-gabi, parang ang lungkot mo. Wala ka namang kaaway, wala ka namang parang as if naka-autopilot ka na paggabi, lagi kang mag-overthink. So, naranasan ko din yun mga mi, pero I'm so blessed right now and I'm so grateful na natigil na siya. Kasi pinili kong itigil kasi napagod nga ako sa ganung sistema. So, kung napapagod ka, good news, kaya mo ding baguhin. Katulad ko, sino ba naman ako, di ba? Simpleng tao lang naman. So, syempre, pang finale ng video na to, hindi mawawala yung pinaka-infamous na technique na manifestation na sinishare ko na nag-work sa akin. And I hope ma-try nyo din to para gumana yung law of attraction sa life nyo. So, kung ano man yung mga trip nyo ngayon, mga pangarap nyo sa buhay, isulat nyo sa papel. Huwag nyo i-type sa cellphone. Ang dami sa akin nagsasabi sa TikTok na, pwede ba i-type ko na lang sa notes? Hindi mare. Kailangan mo isulat. So, 1 to 2 minutes, 1 to 5 minutes, isulat mo lang naman sa papel, di ba? Or sa bond paper, or sa journal. Isulat mo as if nangyayari na yung manifestation mo sa reality. In this way, inaano mo yung direction ng thoughts mo, nire-redirect mo ba sa gusto mong mangyari. As if nangyayari na siya sa ngayon. So, yung letter, kung paano mo siya isulat, is gratitude letter to God. Kung sino man ang tawag mo sa kanya, Lord or universe, ikaw bahala. So, it's a gratitude letter na nagpapasalamat ka kasi natupad na yung mga hinihiling mo or yung pinagdadasal mo or yung mga manifestation mo. So, gawin yung detalyado. Kung kinakailangan isang bond paper, gawin nyo isang bond paper kasi pag ako'y gumagawa ng mga scripting, mahaba din yung akin, isang bond paper. So, minsan, yeah, hindi naman nagbaliktaran, pero munti ka na magbaliktaran na nasulat. But anyway, so, pagkatapos nyo isulat yon every night, basahin nyo siya, and pagkagising nyo sa umaga. Ngayon, kapag nasa ulo nyo na siya, pwedeng hindi nyo na siya basahin. So, lagi nyo lang siyang i-declare pagka bago kayo matulog at pagkagising nyo. At, consistent lang. So, hanggat sa hindi mo mamalayan na nandun ka na sa manifestation mo, like, hindi mo mamalayan ang bilis ng araw, paano nangyari yun? Diba? So, itong technique na to, na-share ko na to sa TikTok at madaming nagpakatotoo dyan. Like, madaming nagsishare ng testimonies nila. So, kung isa kayo sa mga TikTok family, comment kayo dito sa YouTube, sa comment section ng YouTube, regarding dun sa mga manifestations nyo na natupad. Simula nung nagkakilala tayong lahat. So, at doon naman sa mga bagong YouTube followers, itry nyo na din tong technique na to. Pinadali na siyang version, okay, ng manifestation using law of attraction. Ito na yung pinakasimpleng way. Pero, kung gusto nyong pag-aralan pa yung about sa law of attraction, i-follow nyo lang ako dito sa YouTube kasi magre-release ako ng mga contents para matuto kayong makapag-manifest at mabago yung buhay nyo. Just by, changing yourself, di ba? Yun. So, ano nga bang gagawin kapag nasulat mo na? Ang dami kong litanya sa part na yun. Sorry naman. Feeling ko nasa TikTok pa rin ako. Iba nga pala yung YouTube. Dapat relax lang. Feeling ko nag-rap ako eh. So, anyway, ilagay nyo siya sa
ano nyo sa wallet o kaya naman sa journal, yung hindi makikita ng ibang tao, wag nyo ipapabasa kahit kanino, kahit sa magulang nyo, sa boyfriend, sa girlfriend, sa kapatid. As in, sagrado to. Ikaw lang dapat ang makaalam at si God ng mga plano mo sa buhay para iwas jinx, iwas evil eye. Kasi hindi natin alam kung sino yung mga naiingit sa'yo, hindi natin alam kung may galit ba sa'yo, sorry, or may kagalit ka din. So, para safe lang ba yung mga ano mo, yung mga pangarap mo sa buhay, 'di ba? Saka mo na lang ipamalita kapag nangyari na. So, yun. Ayun lang. Thank you so much for watching and see you on the next contents. Bye!